Actually, this is an advance greetings to our distinguished guest of honor, Deputy Speaker Camille Villar of the 19th Congress of the Philippines, our fellow public servants in the Sangguniang Panlungsod, ang gipanguluhan ni Vice Mayor Dodong Alemania or Vice Mayor Marianito Dodong Alemania, and ang atong 15 ng mga konsehal. The department heads of LGU Iligan City, our valued partners from the national government agencies, regional directors present, and offices in Iligan City, our barangay officials, the leader of the different sectors, NGO partners, ato mga AIP leaders, mga solid 15, to my family, friends, organizers, and to all Iliganos present today, and those watching this event here and abroad, maayong Iligan kanatong tanan. Duha ka tuig ang nilabay sa atong paglingkod isip amahan sa syudad sa Iligan. Duha ka tuig nga tinud-anay nga serbisyo. Duha ka tuig nga pagpaningkamot para sa pag-asenso sa matag Iligano. Duha ka tuig na kitang nag-atubang sa mga hagit sa pagpanaway, pagbuhat-buhat o mga storya o mga personal na atake. Kini nga mga hagit dili lumalabay lamang apan duna po'y panahon nga kini atong ginuktukan. Tao ra pud kita. Bisan pa man sa personal o professional nga kalisod, ako nagpabilin sa akong pagsalin sa pagserbisyo. Ang akong dedikasyon ini nga mission ang pagkalagad sa dakbayan sa Iligan o sa mga katawhan niini. Nilikod at tubangan sa kalistan. Sa akong paglingkod, nakahimo kita mga desisyon na kasagaran supak sa opinyon sa kaning administrasyon. Atong mahinumduman ang CDI o Palao Market, kini ang mga desisyon na pailalom kanako sa grabe nga pagsusi o pagsaway. Bisan pa man niya na ang kahintang ako mibarog nga lingkon, gigiyahan sa pagtuog ining maong hustog ng mga pagpili alang sa atong syudad. Kay nung duman na kini nga mga desisyon na pamotudan na kritikal. Ang mga resulta nagpamatuod sa atong liho, nagpakita na kung wala kini nga mga strategic decision ang atong syudad nahimo nga magkatubang sa labi kadaghan o mas dako nga mga hagit. Pagsugod sa atong termino in 2022, dala-dala nato ang paglaom o paningkamot nga ang atong isaad sa katawan, atong tumanon pinagi sa 15 nga plano nga gitawag nato o 15 Iligan Development Goals. Since day one,
our administration pursued our platform of government, presented and accepted by the people in the 2022 election. Gipadagan nato ang gobyerno nga kasubay sa usa ka giya sa 15 IDGs nga targeted, focused, inclusive ug komprehensibo. Together, atong i-plaster ang 100 days sa atong administration with high hopes that we can do better. In the second State of the Ligan City Address last year, 2023, atong i-report sa katawan ang atong paghanay sa natag sa governance, sa kadaghan, sa problema nga gipasa kanato. Naka-focus kita sa housekeeping and strategic planning. Unsa diay kining housekeeping sama sa panimalay atong gihan-ay ang struktura o operation o pagpadagan niini. Ang atong giplastar aron mas responsive kita sa natad sa pagdumala. Dili lalim ang among gihimo sa kadaghan sa problema sa atong syudad. Apan, sentro nini ang grabe nga pagpaningkamot para makahatag kita o kausaban sa atong syudad. Kini nga paningkamot, di kayon masulban nga overnight lang. Kinahanglan kini og daghan nga konsultasyon, brainstorming, o daghan kaayo nga mga meetings, trainings, o exposure sa atong mga department heads and division heads para mas masabtan nato unsay tumong nato niini. Sometimes gamay ra ang tulog, dugay kauli, daghan kaayong meetings apan wala kita ni minor. Kay kabalo kita nga we can do something for the city nga atong gimahal o ipanggal. For the second SWECA, armed with a compelling strategic and implementation plans, we pitched for the fundamental changes in the way of governance. Hinay-hinay, basta kanunay. Huwag na ako isulti kanunay. Since then, we have embarked into a serious organizational development and change management through reorganization. We put emphasis on reorganizing the current structure, re-engineering the business processes, and rationalizing the staffing pattern to ensure efficiency and effectiveness by identifying redundancies and duplications. We rationalize our budget and we step up our spending and procurement process to provide speedy delivery of the necessary social services for our people. We establish the external linkages and partnership locally and internationally. Kung kining atong third SWECA, mauna kini ang bunga sa atong plano o mga paningkamot sa housekeeping. We are now focused on reaping and sustaining the fruits of reinventing a holistic local governance in Iligan City. Dili ni siya one-sided na development sa peace and order lamang, kung dili sentro nini ang malambubod na pagdumala para sa mas hayag o transparent na gobyerno sa Iligan. Every day, I am always excited every step of the way, knowing that I am not alone in this journey. I am happy
to see the fruition of a million dream that keep me awake for Iligan City and Iliganos. Kay daghan kita nga naningkamot, we are all in this together. The current state of Iligan City, according to Velasco and Sayer, change is hard because people overestimate the value of what they have and underestimate the value of what they may gain by giving that up. Change is challenging for Iligan City because some, if not many, cling to familiar, inefficient systems, holding on with their comfort zones and fearing what change may bring. However, embracing new initiatives and improvements can lead to greater benefits, which will translate into elevating the city's overall quality of life and opportunities for its citizens. I stand before you today aron akong ibalita kaninyo ang bunga sa atong paningkamot sa administrasyon Xiao Alemania and the 18th Council. Sukad diri adto hangtod kaniadto hangtod karon ako ang inyong working mayor. Gibiyay-biyay o gitawag ni Inchik o made in China. Ang saman ko si Alice Go. Pwede. Pero ako ang mayor na dako ang gugma sa Iligan sa atong lutang na tawhan. O nadakan na pinmi gayon dinyong maduulan. Matunggan sa radio, ma-text sa cellphone, o magsuri-suroy sa kabaranggayan, o pumisita sa inyong panimalay. Imbita rin ko ninyo kung may birthday, ha? Anak ko'y lami. Ako ang inyong mayor. Ako ang inyong mayor. Nagatrabaho kayo sa City Hall even beyond office hours. May ko kasagaran, wala yung mga tao. Despite challenges like limited funds, technology, infrastructure, and competency, we remain undeterred. We are determined to face these issues head-on, maximizing our resources to deliver the best for our people. Sa atong pagtuman sa 15 Iligan Development Goals or kaning atong itawag na 15 IDGs, mao kini atong major accomplishment sa duha ka tuig. Daghan kita og many first, meaning wala pa kini na sinati sa pipila ka administrasyon kay sentro niini ang pagsulbad sa problema subay sa innovative na mga solusyon o paningkamot. On institutional development, good governance sphere, we are proud na ubay-ubay na sad kita og na-accomplish. In the 25 months or 764 days in office, we have achieved significant milestone in governance, winning national awards for business ease and compliance resolution, improving hospital services, and increasing transparency and efficiency. Our efforts have led to better financial management, enhanced public safety, and sustainable support from DILG and other agencies.
Naadiri ang illegal development goal 1 on good governance and the fight against corruption. First time na national awardee kita sa Anti-Red Tape Authority or ARTA sa ease of doing business sa paspas na release sa atong business permits. Kita ang first sa Lanao pinakauna nga migamit sa e-tracks. Lakip nini ang online processing o online payments. Resulta nini ang more than 100% increase sa atong business permits kung ikumpara sa mga previous years. First time nataas kayo ang halos kanunay o first time nataas kayo o halos kanunay na 100% resolution rate ang LGU Iligan sa Citizens Complaint 8888. That is for the past 2 years sa mga reklamo nga gipasa sa Office of the President kung ikumpara sa nakalabay ng mga tuig din wala gani naabot sa 50%. First time sa LGU Iligan ang performance-based na giya sa pagdumala sa tanang empleyado. Atong gipangitaan ang department unsay ilang accomplishment based sa mandate sa ilang opisina o sa strategic goal na ilang na-accomplish subay sa illegal development goals. Kining paghanay sa individual performance commitment review o kanang gitawag na IPCR o ang Office Performance Commitment and Review OPCR at kining gihanay, giplastar o giagi o niagi o tanang employees sa mga trainings and seminars o daghan nga meetings aron masabtan unsa kining performance management tool nga isubmit sa tanang empleyado sa City Hall diin wala gyud kini nahitabo sukad-sukad. Dako kayo ang ambak sa rating sa Seal of Good Local Governance o SGLG sa tanan 10 ka performance indicators ug daghan kayo kita og gibuhat aron kini mahanay. For the first time sa Cities and Municipalities Competitiveness Index indicators, last year dako na kayo ang increase gikan sa rank 33 out of 33 highly urbanized cities ana kita sa rank 26. Rank 21 kita sa economic dynamism, 16 rank kita sa innovation ug ika-28 kita sa government efficiency. Dili na gyud dili na ta iliwit ang Iligan in this administration ug nakakuha sab kita og award as the third most improved highly urbanized city in terms of competitiveness in the entire Philippines. For 2 years now, we have already appointed almost 200 regular positions. Daghan na po mo apply ani. Daghan na sab ang mga bagong mga empleyado o promoted employees nga dugay nang nanarbaho sa gobyerno. Gikan sa poor documentation sa BAC, mas transparent na ang atong bids and awards committee and more systematic ang atong bids and awards processes. DILG Iligan is very supportive of our efforts and they can attest that Iligan is now more responsive to governance efforts.
we are fully compliant sa LGU's most recent annual audit report by the Commission on Audit as of June 2023 and 2024 kumpara kini sa non-compliant in the audit year 2020 8.41% ug sa 2021 na 7.76% based sa SGLG report sa DILG. 2 years in service, nakadawat na kita og seal of good financial housekeeping for 2024 na nagpamatuod na in place ang atong financial processes. Parts and Institutional Development and IDG 5, dugang kusog sa kahusay, kalinaw ug seguridad kung imong sutaon mas dako ang budget share ang atong gihatag sa atong mga kapulisan, ang tabang nato sa atong mga counterparts sa AFP and other security forces ning kasamtangan administrasyon o mas daghan kita og nahatag nga equipment o suporta sa atong kapulisan o kasundaluhan. Nahimo usab o functional ang atong Peace and Order Council performance audit kung diin sa 2021 30.25% lamang kini o dako ang kausaban niini sa 2023 kung diin nakakuha kita og 92.83% tungod sa kadasig sa atong mga staff. Base sa record sa PNP, we are one of the most peaceful cities in Region 10. Pahimangno sa katawhan, we can live and do business here peacefully. Ayaw lang pagbuhat og dautan o violate sa palaod kay dili kitang tanan, dili kita exempted sa checkpoints nato. Ato na po i-implement ang strikto nga giya sa pagpasulod sa tag-as nga armas sa atong syudad. Bawal na ang mga politiko nagikan sila yung lugar na musulod sa iligan na magdaladala o tag-as ng mga armas. Noong panahon, okay, karon sa atong administrasyon, atong striktohon, kay gusto nato hapsay ang o naay kalinaw ang atong lungsod. Our DRRM office is more efficient with early warning system or kanang ilang itawag EWS and preemptive and forced evaluation mechanism, preposition goods, resources and services, equip and train search and rescue or emergency response teams. Finally, aduna gyud kitay Public Safety Security Command Center ug in place na gyud ang atong 228 CCTV cameras. Og excited na kita sa inauguration ini karong bulan sa September nga pinakauna nga syudad sa Mindanao nga nag-adapt og artificial intelligence o AI sa atong public safety response. Third highest kita. For the first time sa rating among LGUs in Lanao na naka-fulfill sa recommendation sa Commission on Audit. Sa implementation sa streamline policies and internal controls in disbursement in the city's fund utilization, niabot na kita sa 83% gikan sa mas ubos ng mga miaging katuigan. Finally, we are one of the very few LGUs na ga-embark on rationalization in our 40-year-old LGU traditional structure. Daghang kausaban sa structure na mas responsive
ang staffing patterns. Na-empower na sa NATO ang Iligan City People's Council with an ordinance para sa inclusive participatory governance sa atong syudad. Wala pa kini na hitabo sukad-sakad. We are proud to tell you that we have introduced a lot of reforms within the LGU. Focus ang atong administration sa transparency, accountability, and citizens' engagement within our local government.